Good morning everyone. Tara magbasa tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 25 November 2023. Nandito na tayo sa aklat ng unang kronika chapter 12. Ang mga unang tagasunod ni David mula sa lipi ni Benjamin. Basa. Unang Kronika chapter 12 verse 1, narito ang mga lalaking pumunta sa Ziklag at sumama kay David noong siya nagtatago kay Saul. Sila'y kilalang mandirigma kaliwat kanan kung gumamit ng pana at asintado sa tirador. Verse 2, sa lipi ni Benjamin mula sa angkan ni Saul. Verse 3, si Ayezer ang pinakapinono at si Joas ang pangalawa, parehong anak ni Simaan na tagal kay Bia. Sina Jehiel at Pelet na mga anak ni Asmavet, sina Beraka at Jeho na parehong taga-Anatot. Verse 4, si Ismayas na taga-Gibeon, isa sa mga pinuno ng 30, sina Jeremias, Jehasiel, Johanan at Josabad na mga taga-Gidera. Verse 5, sina Eluzai, Jeremot, Bealias, si Marayas at si Fatias na taga-Harof. Verse 6, sina Elkana, Isaias, Azarel, Joycer at Jesubim na buhat sa angkan ni Korah. Verse 7, sila Jokla at Zebadias na mga anak ni Jeroham na taga-Gidor. Ang mga tagasunod ni David mula sa lipi ni Gad. Unang Kronika chapter 12 verse 8, sa lipi ni Gad, ang sumama kay David ay mga mahuhusay na mandirigma, sanay sa paggamit ng sibat at kalasag, mababagsik na parang leon at kung kumilos ay simbilis ng mga usa sa bundok. Verse 9, ang pinakapinuno nila ay si Ezer at ang iba pa ayon sa pagkakasunod-sunod ay sina Obadias, Eliab. Verse 10, Mismana, Jeremias. Verse 11, Atay, Eliel. Verse 12, Johanan, Elzabad. Verse 13, Jeremias at Makbanay. Verse 14, ang mga ito ay mga opisyal na hukbo. Ang mga ito ay mga opisyal ng hukbo na ang pinakamaliit na pinapamahalaan ay hindi bababa sa 100 at ang pinakamalaki ay 1,000. Verse 15, sila ang tumawid sa ilog Jordan ng unang buwan na ito'y umapaw at naging dahilan ng paglikas ng mga taong naninirahan sa silangan at kanluran ng kabatagan doon. Ang mga tagasunod ni David mula sa mga lipi ni Benjamin at Judah. Verse 16, may iba pang mga tauhan mula sa mga lipi ni na Benjamin at Judah na sumama na rin kay David. Verse 17, ang mga ito'y sinalubong ni David na nagsasabing, kung naparito kayo bilang mga kaibigan, tatanggapin ko kayo, ngunit kung mga kaaway, kahit wala pa akong nagagawang karahasan, hatulan nawa kayo ng Diyos ng aming mga ninuno. Verse 18, noon din si Amasai na pinuno ng 30 ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos at nagsabi, kami sa iyo, O David, kami kakampi mo, anak ni Jesse. Kapayapaan naway sumaiyo at sa mga kapanalig mo. Sapagkat Diyos ang iyong katulong, malugod silang tinanggap ni David at ginawa silang mga pinuno sa kanyang hukbo. Tayo sa aklat ng unang Kronika chapter 12 verse 19, ang mga tagasunod ni David mula sa lipi ni Manases. Mayroon ding mula sa lipi ni Manases na nakiisa kay David nang kanilang salakayin si Saul kasama ng mga Pilisteo. Hindi na natuloy ang pagtulong niya sa mga Pilisteo sapagkat hindi nagtiwala sa kanya ang mga pinuno nito. Siya ay pinaalis at sinabi, malalagay lamang sa panganib ang ating buhay sapagkat tiyak na kay Saul pa rin papanig ang taong iyan. Verse 20, nang bumalik na si David sa Ziklag, dumating nga sa kanya ang mga tauhan mula sa lipi ni Manases. Ito'y sina Adna, Josabad, Jejael, Mikael, Josabad, Elio at Zelitay, bawat isa'y na sa kanila'y pinuno ng 1,000 kawal. Verse 21, malaki ang naitulong nila kay David at sa kanyang mga tauhan sapagkat sanay silang mandirigma. Ang mga ito ginawa niyang mga opisyal sa kanyang hukbo. Verse 22, araw-araw may dumarating kay David upang tumulong kaya't nakabuo siya ng napakalaking hukbo. Ang listahan ng hukbo ni David. Unang Kronika chapter 12 verse 23, ito ang bilang ng mga kawal na nagpunta kay David sa Hebron upang ilipat sa kanya ang pagiging hari ni Saul ayon sa pangako ni Yahweh. Verse 24 to 37, Judah
6,800 na mahusay gumamit ng sibat at kalasag. Samyan, 7,100 na mga kilala sa tapang at lakas. Levi, 4,600. Aaron, sa pamumuno ni Joyada, 3,700. Zadok, kasama ng 22 pinuno na kanilang angkan. Benjamin, Lipi ni Saul, 3,000. Karamihan sa kanila ay nanatiling tapat sa angkan ni Saul. Ephraim, 20,800. Matatapang at kilala sa kanilang sambayanan. Guys, pakisundan ako ng basa please. Kalahating lipi ni Manasseh, 18,000 na pinapunta upang gawing hari ni si David. Isaacar, 200 mga pinuno kasama ang mga angkang kanilang pinamumunuan. Ang mga ito'y marunong humula ng panahon at nagpapasya kung ano ang hakbang na gagawin ng bansang Israel. Zebulun, 50,000 kawal na bihasa sa labanan at sanay sa lahat ng uri ng sandata. Naphtali, 1,000 pinuno at 37,000 kawal na armado na kalasag at sibat. Dan, 28,600 kawal na sanay sa labanan. Asher, 40,000 kawal na handa na sa labanan. Mula naman sa lipi ni Ruben, Gad at kalahating lipi ni Manasseh na nasa ibayan ng Jordan, 120,000 armado at bihasa sa lahat ng uri ng sandata. Verse 38, ang lahat ng ito ay handang makipagdigma at nagpunta sa Hebron na iisa ang layunin gawing hari ng Israel si David. Verse 39, 3 araw silang kumain at uminom na kasama ni David sapagkat sila ipinaghanda roon ng kanilang mga kababayan. Verse 40, maging ang mga taga-kalapit bayan ng Isaacar, Zebulun at Naphtali ay nagdala sa kanila ng pagkain. Dumating sa laroon, nadala ang mga asno, kamilyo, bisero at toro at sari-saring pagkain tulad ng harina, egos, mga kumpol ng tiniyong ubas, alak, langis, mga turo at tupa. Nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa buong Israel. Ang kaban ng tipan ay kinuha sa lungsod ng Jearim. Unang Kronika, chapter 13, verse 1, sumangguni. Nandito na tayo sa chapter 13 guys. Unang Kronika, chapter 13, verse 1, sumangguni si David sa mga pinuno ng mga pangkat ng libo-libo at daan-daang kawal. Verse 2, sinabi niya sa buong sambayanan ng Israel, kung sumasang-ayon kayo at kung ito'y ayon sa kalooban ni Yahweh na ating Diyos, aniyahan natin dito ang mga kapatid nating wala rito, pati ang mga pari at mga Levitang nasa mga lungsod na may pastulan. Verse 3, pagkatapos kunin natin muli ang kaban ng tipan na napabayaan natin noong panahon ni Saul. Verse 4, sumang-ayon ang lahat sa magandang panukalang ito. Verse 5, kaya tinipon ni David ang mga Israelita mula sa Sihor sa Ehipto hanggang sa pasukan ng Hamat upang kunin sa lungsod ng Jearim ang kaban ng tipan at dalhin sa Jerusalem. Verse 6, pumunta silang lahat sa Baala papuntang lungsod ng Jearim sa Juda upang kunin ang kaban ng tipan ng Diyos na si Yahweh na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Verse 7, pagdating nila sa bahay ni Abinadab, isinakay nila ang kaban ng tipan sa isang bagong kariton na inaalalayan ni Uza at Ahayo. Okay, verse 8 guys. Si David at ang buong Israel ay sumasayaw at umaawit sa saliw ng tugtugan ng mga lira, alpa, tamborin, pumpyang at trompeta. Verse 9, ngunit pagsapit nila sa giikan sa Kidon, natisod ang mga bakang humihila sa kariton, kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan upang hindi mahulog. Verse 10, dahil dito nagalit sa kanya si Yahweh, kaya't namatay siya noon din. Verse 11, nagalit si David dahil pinarusahan ng Diyos si Uza, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Peres Uza mula noon. Verse 12, subalit natakot rin si David sa Diyos, kaya't nasabi niya, paano ko ngayon iuwi ang kaban ng tipan? Verse 13, sa halip na iuwi ito sa Jerusalem, dinala niya ang kaban sa bahay ni Obed-Edom na tagalungsod ng Gat. Verse 14, 3 buwan doon ang kaban at pinagpala ni Yahweh ang sambahayan ni Obed-Edom pati na ang lahat ng kanyang ari-arian.
Hanggang dito na lang guys. Bukas na itong chapter 14. Ang mga ginawa ni David sa Jerusalem. 26, 2023. Bye everyone. God bless.